Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano na ngayon ang gagawin ni Bato de la Rosa? Anong gagawin ni Bato de la Rosa? Ako sa tingin ko ang gagawin ni Bato de la Rosa ay hihingi sa tulong ng Senado. Una, kapag lumabas ang arrest warrant, mag-aano kaagad yan si Bato sa Supreme Court, TRO. I-restrain, hihingi si Bato through his lawyers ng aksyon ng Korte Suprema. Urgent na TRO. Temporary Restraining Order. Ibig sabihin na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO para hindi siya arestuhin. Yun ang gagawin ni Bato. I-restrain ang PNP, i-restrain ang DOJ, i-restrain ang gobyerno ng Pilipinas na wag i-implement ang arrest order ng ICC at wag mag-cooperate ang gobyerno sa Interpol at wag arestuhin si Bato. Yun ang ano dyan. Kung makakapigil lang kasi dyan sa gobyerno, TRO galing sa Supreme Court. TRO galing sa Supreme Court. Yan yung ano. Ang problema, mag-issue kaya ng TRO ang Korte Suprema? Medyo mahirap yan. Kasi si Duterte, nung inaresto si Duterte, actually, di ba naalala nyo, dinidelay rin sana noon nila Duterte. Kasi bakit dinidelay? Kung ano-anong ginagawa nila Duterte noon. Nakikipagdiskusyon noon kay General Nicolas Torre. Tapos sinasabi ni Duterte, hintayin muna natin yung anak ko, si Sara Duterte. Hintayin natin. Bago nyo ako arestuhin, hintayin natin si Sara. Bakit nila ginagawa yon? Kasi mayroon silang linalakad sa Korte Suprema. Pinipilit nila na makalabas yung Korte Suprema. Sa katunayan na ano sila nun, mali. Tinawag, biglang nag-live si Attorney Raul Lambino noon. Naglalakad siya. Sabi niya, papunta na kami ng Korte Suprema. Nalaman namin na naglabas na ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order. Kaya pakisabi dyan sa piloto ng eroplano, huwag dadalhin si President Duterte. Kasi mayroon na kaming TRO. Papunta na kami sa Korte Suprema. 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Lambino, nag-live siya. Yung pala hindi naman totoo 'yun, o 'di ba? Ano 'yun? Pinapagpaliwanag niyang Korte Suprema nung si Lambino. Sabi niyang Korte Suprema, saan ka kumuha ng impormasyon na nag-issue kami ng TRO? Mag-explain ka, bakit hindi ka dapat disiplinahin sa pagkakalat ng ganyang fake news at disinformation? 'Di ba? Naalala niyo yung nangyari na 'yan? Kasi akala noon nila Lambino nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Ang problema, hindi naman nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Dahil walang TRO ang Korte Suprema, tuloy-tuloy yung pag-aresto kay Duterte nadala ngayon sa ICC. Yan. Ngayon kay Bato, mag-a-apply yan sigurado ng TRO. Kasi ang makakapigil lang sa kanya ay temporary restraining order galing sa korte. Yun lang naman ang susundin ng pulis. Ang PNP, ang DOJ, ang susundin lang yan pag may TRO. Pag may TRO, ang tanong, makakuha kaya ng TRO si Bato? Yan yung malaking tanong. O ngayon, paano kung hindi makakuha ng TRO si Bato? Gagamitin ni Bato ang pagiging senador niya. Ang gagawin niyan, pupunta yan sa loob ng premises ng Senado. Magtatago yan doon. Hihingi siya ng tulong sa mga kapwa niya senador na wag siyang ito-turn over sa Interpol at sa ICC. Mag-aano yan doon. Ano naman kaya ang gagawin ni Senador Tito Soto? Si Senador Tito Soto, ang sasabihin lang naman yan, saka sila Lacson, kasi sila yung majority ngayon. Si Senate President Soto, ang sasabihin lang naman yan, wag nyo namang arestuhin si Bato de la Rosa habang nasa loob siya ng Senado. Kasi parang yan, nakakababa ng dignidad ng Senado yan Papasukin ng mga pulis at ng Interpol ang Senado, aarestuhin si Bato. Yan yung gagawin dyan. Maraming beses na yan ang nangyari.
Maraming beses na yan nangyari na kapag may miyembro ng Senado, inaano nila yan, hihingi yan ng tulong sa Senate President na wag mo naman akong ipaaresto. Siyempre, kakampihan ba ni Tito Soto si Bato? Hindi naman kakampihan si Bato. Pero siyempre, papanindigan din naman dyan nila Tito Soto, ni Senate President Soto, na wag namang arestuhin si Bato habang nasa loob ng Senado. Kasi parang mawawala niyan ang dignidad ng Senado. May mga ganun na concept, mga kabunyog, mga kababayan. So anong gagawin? Hihintayin si Bato na lumabas ng Senado. Ano ba talaga ang nakalagay sa batas? Pwede bang arestuhin ang miyembro ng Senado? Kung sa batas natin ganito, kahit miyembro ka ng Senado, kahit senador ka, kung may krimen ka na ang imprisonment ay pag mabigat ang kaso mo, pwede kang arestuhin. Yan yung nakalagay sa batas natin. Sa konstitusyon natin, sa batas natin, kahit senador ka, miyembro ka ng Kongreso, ng Kamara, kapag mayroon kang warrant of arrest, pwede kang arestuhin. Basta't ang kaso mo mabigat. Pero kung ang mga kaso mo lang naman, yung mga 1 year ang imprisonment, 2 years, hindi yon. Masyado namang magaan yun para arestuhin ka. Pero kung ang kaso mo ay mabigat, kaya mapapansin nyo, si Leila de Lima, nung nagkaroon ng kaso noon, kinasuhan si Leila de Lima sa ilalim ni Duterte. May warrant of arrest. Ang ginawa ni Leila de Lima, nandun siya sa loob ng Senado, pero ayaw niya na malagay sa alanganin ang Senado. So ayaw niyang malagay sa alanganin, so sabi ni Leila de Lima, surrender na lang ako. Pakiusap ko lang, huwag akong arestuhin dito sa loob ng Senado. So naghanda na si Leila de Lima, lumabas na ng premises ng Senado. Paglabas niya ng Senado, ayun, iniskorta na siya, papunta na ng custodial center ng PNP. Yan yung nangyari kay Ganon din naman ang nangyari kay noon. Ang alam ko sila Jingo Estrada, 'di ba, sa Casiribilla. Hindi rin naman sila nakipagmatigasan. Mahirap kasi kay Bato na magtatago siya sa loob ng Senado, makikipagmatigasan siya. Kasi madidistract ang proseso ng Senado malalagay sa alanganin ang Senado. Kaya yung pagtatago ni Bato doon sa loob ng Senado, tatagal lang yan ng ilang oras, ilang araw, linggo siguro, pero hindi yan magtatagal. Kasi rule of law. Rule of law. Bakit mo naman hindi susundin ang batas? Ayan ang batas So ang gagawin dyan ni Senate President Soto, uunawain si Bato na senador ito, pero tandaan natin, hindi naman tayo pwedeng hindi magkilala sa batas. Mayroon tayong mga batas na dapat sundin. Yan yung dyan. Kaya kung magtago man si Bato sa Senado, hindi rin tatagal yan. Hindi rin tatagal yan. Alam din niya ni Bato na hindi siya magtatagal doon sa Senado. Hindi siya magtatagal doon. So, ang posible ring pwedeng gawin ni Bato, magtago na lang. Hindi sa Senado. Kung saan siya magtatago. Ang problema, kaya niya ba yun? Kaya niya bang magtago? Yun ang tanong. Ang problema kung magtago siya, kita yung kanyang ulo. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung, kaya kung dun sa tanong na si Bato kaya ay anong gagawin ni Bato? Ang posibleng gawin niya ay mag-avail ng TRO sa korte. Kaya lang, dalawang bagay yan. Kaya lang kung sa kaso ni Duterte noon, former president pa yan, pero hindi nagbigay ng TRO ang Korte Suprema. Tandaan natin yan. Hindi nagbigay ng TRO. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.